Opo. Dito sa mga TNVS, sabi ko nga kanina, meron tuloy ilang congressman na pinapa-cancel na yung ilang TNCs, Transport Network Companies. Mukhang dahil sa paghingi ng ayuda ng ilang driver, natuklasan na wala pala sila sa listahan dahil hindi sila hindi sila inilista dahil over quota na doon sa number of drivers na inaalaw, Chairman, Attorney. Ganyan nga po ang ating mga monitor din ng mga sa news at sa aking pag-aaral. Pero ang naging problema po dito ay tinatawag natin na information gap, communication gap. Dahil ang LTFRB, ang kanyang tinatrack ay ang owner and operator at authorized driver. Dahil pag nag-apply ka ng prangkisa o ng CPT or provincial authority, mayroon kang authorized driver na i-apply. Pero pag ikaw ay na-onboard na ng mga TNC o nung sa kasalukuyan, yung drug in drive at yung mga iba pa, maaari ka nang magdagdag ng pangalawa o pangatlong drivers. Dahil pag-isip, parang kagaya rin po yan ng ating mga jeep, bus, taxi at iba pa. Oo. Wala ho bang violation doon sa umiiral na patakaran o set up ng TNCs with LTFRB? Yung anong tawag doon, onboard limit o quota sa onboard, tama ba yun, drivers? Apo, nakikita ko doon, Jerry, na wala namang violation. Walang kasalanan yung mga drivers o ng mga owners, operators sa ganoong sistema dahil wala namang polisiya ang ating LTFRB ngayon o DOTR na kailangan sila ay magkaroon ng lahat ng authorized drivers dahil sa ngayon naiisa lang ang kailangang ma-report pag nag-apply. So, ang aking rekomendasyon dyan ay transparent and open na confidentially ng communication sharing ng bawat ng TNC at ng ating LTFRB.